yung Acritex primer tsaka Acritex reducer. Din na yung ating construct. So gagamitin natin itong pang spray para sa ating PPR na lalayoutan. Construct para pang masilya natin sa exterior lang naman natin ito ginagamit. Pang masilya natin ito mga boss, naluan ng semento. At check na natin itong block 31. Sa block 31 ayan, okay na yung ano ni ma'am, yung tube na nire-recrease. Pinaplaster na natin ng buo itong isang wall dahil gumapak siya. Ayan, plaster na ng buo. Nilirot na natin dahil walang wala sa eskwala. Ayan, plaster na para magandang latag ating tiles. Yun o, na waterproofing na mga boss. Ito, pangalawang patong pa lang yan. And then yung linya natin dito sa laboratory, malaki yung laboratory nila sa 80 by 47. And then yung sa heater, nandyan na yung sa breaker nya, dito rin yung sa breaker. Okay. Naka-hot and cold yung laboratory. And then yung shower, naka-hot and cold din. Tignan natin. Pina-flooring natin ng maganda mga boss. Naka-flooring ito ng maganda. Ayan. Kadalawang patong na rin sila. Kahit mag-apat pa tayo, mag-lima pa tayo dito, busin na yung kalating balde na waterproofing for sip. Dito ang pinapapasip natin yung nandyan. Yan mga boss, at good morning, good morning. Welcome back ulit sa ating YouTube channel and then sa ating Facebook page. Okay, J. Oragon. Ayan, update na ulit tayo dito sa ating project ng mga Lema Brosa Phase 3. Okay, yung ating winawaterproofing dito sa firewall sa exterior, nasimulan na dito sa 37. And then sa 34, update na rin natin, and then itong 31. Yan, update na rin natin. Okay, tara, samahan nyo ako at update na natin. Let's go. Ito yung project natin na 37. Halos sa patapos na ito. Patunong tayo dito. At winawaterproofing na lang yung sa taas doon. I-check na natin. And then dito sa kabila. I-check na rin natin yan. Okay, ilabas muna natin yung ating biniling materials. Nick, ito yung mga babaan nyo muna. Ba mo na lahat yung Acritex primer tsaka Acritex reducer. Din na yung ating construct. So gagamitin natin itong pang spray para sa ating PPR na lalayoutan. Construct para pang masilya natin sa exterior lang naman natin ito ginagamit. Pang masilya natin ito mga boss, naluan ng semento. Then pa-primer natin ng Acritex na gamitin natin pang primer. Then ay nahasa na rin naman dito mga boss. Ayan, hasa na. Yan, ito yung flashing natin para dito sa likod. Pinarga na yung ibang tubo at scaffolding para mapaspasan na yung trabaho natin sa waterproofing at nakisuyo lang tayo sa kabilang unit. Okay, check muna natin dito sa interior. Yung flashing na yan, ito yan dito sa piraso. Huli na natin lalagay pag tapos na yung waterproofing. Dito yan, halos okay na. Clear na to at retouch na lang yung mga may damage ng mga crack.
Dito naman sa yan, tira na rin dan dito na na-retouch na. Yan mga boss, start na tayo ng waterproofing dito sa 37. Yan, dito sa likod na grinding stone na, hindi niya mga crack na yan. Masilyahan lang natin ng ano yan, construct. Pero ang masilya niyan, patungan muna natin ng isang patong ng waterproofing bago lagyan yung mga crack na yan. Construct mga boss, yan, yung mga crack na yan para sumingit. And then pagkatapos papatungan natin 3 coat yan ng ating waterproofing. Okay, yan, primer na natin ng Critex primer. Then re-recta ng pintura yan. Tapos ng waterproofing, nakatatlong coat, nakamasilya na tayo ng construct. Yan, masilya na lang kayong construct ng boss. At naliyan na rin. Yan, matigas yan dahil ang construct na ginamit natin, yung semento rin ang ginagamit. Okay. Mamaya paliliparin natin ng drone. Yan, dito na sila nabanat to sa kabila. Okay, paliparin natin mamaya mga drone mga boss. Ito kasi malakas to yung tagos ng tubig na to. Yung unang nagpipintura pa lang kami sa interior, talagang pumapasok ang tubig dito. Ngayon wala nang crack. Okay na. Yan mga boss, at safety na rin tayo ulit nito. Simula na yung waterproofing. Mamaya paliliparin natin ng drone para ma-check natin yan yung ginagawa dito. Okay, check na rin natin yung black 34 at black 31. Mga boss, at napaliparin na natin ng drone at check na natin itong black 31. Sa black 31, ayan, okay na yung ano ni ma'am, yung cube na nire-replace. Lahat cube yan. Ang cube niyan, iikot yan dito. Dito tayo mag-start, papunta dyan, hanggang dyan. Isang switch lang yan mga boss, yung cube na nilagay. Ito okay na to, PVC panel na lang. And then dito plastering, pinaplastering na natin ng buo. Ito nga isang wall dahil gumapak siya. Yan, plastering na ng buo. Naliwag na natin dahil walang electric wala.
Yung plastering na para magandang latag ating tiles. Tapos same din dito, plastering na. Okay. Tapos to, okay na rin itong kabila. Plastering na para maliliot natin. Tinanggal na natin yung sa may beam na buta ng tiles para hindi na tayo maglalagay ng tiles sa beam o sa kanyang biga. Kumaga inayos na natin. Bababa na lang tayo ng tiles dyan para malinis. Wala na rin yung poste. Tinanggal na rin natin pati doon para wala na rin tayong kantuan. Yan, yung poste niya. Hindi naman masyado lumabas yung bakal niya. Okay. Dito, yan, yung tube, ginagawa na rin dito. Ano hindi, 30 rin? Di, 30-30. Ito, Kapula yan. hindi, sabay mo na to. Hindi ko sure kung abutin yung PVC panel eh. Oh. Ay, yung PVC tubo. Baka mangyayari nito, metro mo. Mas lalapad to diyan kasi mag-chase tayo. Ang mangyayari mo nito, dito ka magkakaroon ng siding ng cube. Lalabas ka pa ng gis. Pilite yan. Ha? Pilite. Oo, lalabas ka pa ng gis dito para sa cube. Kaya estimate ko lalaro to ng mga 40 plus o 50. Lapad. Kasi gawa ng ano. Ayun yung pinakang siding sa loob. Oh, siding sa loob. Yung katulad niya, no? Katulad doon sa loob. Kung tatingin mo lumabas, labas ba? Hindi Doon sa ano? Dito sa may PVC panel. Silipin mo kung lalabas. Ito mga ano? Labas? Labas. Mga ilan? 5 pa yan. Dito pa siya. Mga ganyan. Ganyan pa. Siya. Tatago mo nga. Dito ka mag-i-start ng cube bago labas ka ng G's. Labas nga. Nag-choice na tayo. Okay lang yan. Kasi dito naman bumawi. Ayos din yung cube mo dito. May ribbit ka pa ba? Wala na. Dapat na dala. Iiwan ko na lang doon, kailangan mo. Kunin mo na lang kay Ronald. Andun yung sasakyan na isa eh. Okay. Ayan mga boss, ito na-plastering na rin yung ating sa TV console. Pina-flat na lang natin yan. Yan. Kasi wala tayong dugsong ng Hardiflex. Hindi na babagay dahil alam ko, pipinturahan lang naman to. Yung step o yung kanyang wood plank, pero hindi siya wood plank mga ano yan Hardiflex na uno. Okay, halos na puro prepare na tayo sa pintura. Hintayin na lang natin itong matapos itong Black 37. Andyan yung ibang pintor natin kasi nahapit natin yung waterproofing sa exterior dahil yung panahon na umuulan tayo na nahapit natin. Ito naman by August pa naman ang turnover natin ito. And then yung Black 34 by August din yung mga boss. Okay. Ito naman, anytime na rin naman pwede nang gawin na namin extension. Iniintay ko na lang yung ibang tropa ng Kabuyaw. At dito natin ibabagsak yung tropa ng Kabuyaw para start yung extension. Okay. Then pagkatapos naman nila, tiles na. Patatiles na natin. Ayan mga boss, check naman natin yung Black 34 na sa CR natin at sa mga electrical. At na rin natin. Tara, let's go. Ayan mga boss, update naman na rin itong Black 34. Yung ating electrical dito at papinis ng CR. Papinis ng plastering. Tsaka yung PPR na pinalayout natin. Okay. Check na rin natin. Yun na waterproofing naman boss. At pangalawang patong pa lang yan. And then yung linya natin dito sa laboratory, malaking laboratory nila sa 80 by 47. And then yung sa heater nandyan na, yung sa breaker nya dito rin yung sa breaker. Okay, yung sa breaker nya. And then naka hot and cold yung laboratory. And then yung shower naka hot and cold din. Check natin. Pinapluring natin ng maganda mga boss. Naka-flooring ito ng maganda. Yan. Kadalawang patong na doon sila. Kahit mag-apat pa tayo, mag-5 pa tayo dito, busin na yung kalating balde na waterproofing for sip. Dito ang pinapapasip natin yung nandyan. Para malinis Malinis na kasi pinabuhusan natin yung bago.
hindi na pinapalitadaan ng ayos. Yan, kaya malinis na siya. And then, pagka waterproofing natin, at pwede nang i-tiles to. Pagka tiles, at magtitira lang tayo ng allowance sa ilalim. Pagka tiles natin, hindi, lalagyan pa ulit natin ng waterproofing pang last na pag-flooring na yung itatiles natin. Okay? Yan. Yan na, malinis na. Ito yung nasa toilet niya. Okay. Ito naman wala masyadong tubig dito. Halos nandito lang naman sa shower ang tubig niya. Halos na sa shower lang. Yan, na-supply natin ng PPR. Okay na. Bukas, start na tayo ng tiles dito mga boss. Araw ng Friday. Start na natin. Yung sa electrical naman niya, yan. Naayos na yung sa outlet naman. Daming outlet niya, no? Hindi na sa ilaw natin, okay na rin. Pin light, meron na. May mga abang na tayo. Dito, ayan, may mga abang na yan. Yung strip, ang ating 3-way. Tatlong 3-way natin. Isa dito, at dalawa sa labas natin. Sa may kesame ng span rail. Yung ilaw naman dito, sabay lang naman to, yung strip light at pin light na 4. Isang switch lang, naka-shadow tayo dito sa kanyang TV console. Yun mga boss, yung ating electrical dito. Yan mga boss, yan ang ating update. Dito lang muna sa tatlo natin na project. Sa block 37 at 31, 34. Yan, sinama-sama na uli natin. Next update natin, may bukas na. Yung Jasmine naman, ng block 20. Yan, update natin yung extension na ginagawa doon at yung pinipinturahan. Okay? Yan ang ating habang iniintay natin yung tropa ng Kabuguyaw. Alam ko pag hindi ngayong week, by next week na lilipat na sila dito. Okay? Kaya nga dito na lang at ingat-ingat tayo at bye-bye. Ito pong J. Uragon Vlog, napakaganda po ng channel na ito, no? Tungkol po ito sa construction. Actual construction po ang channel na ito, no? Pag pinanood nyo po ito, panalo po kayo sa channel na ito. Napakaganda po ng mga video niya. Lalo na pong magaganda, no, yung mga iba't ibang design niya. Kakaiba po yung mga iba't ibang design niya sa mga kisame. Subukan nyo pong panoorin J. Uragon Vlog na ito. Matutuwa po kayo pag pinanood nyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.